ang mga taxes na babayaran natin pagkatapos natin ma-execute, maisagawa o mapirmahan ang deed of sale? Yan po ang tatalakayin natin sa video na ito. Magandang araw po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Atty. Resty Tubayas Adarayan, na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong matutunang kaalaman. Come on! Mga kaibigan, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-like, mag-comment at mag-share na rin para tumaas po ang ranking natin sa YouTube. Kung gusto nyo po, bisitahin nyo kami sa aming Facebook page at Atty. Resty T. Adarayan. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Isang araw ay naglambing ang asawa ni Dagul sa kanya. Sabi ng kanyang asawa, Honey, ibili mo naman ako ng bra. Wala na akong maisuot. ang sabi naman ni Dagul, Honey, huwag muna. Maliit naman yung mga bumper mo. Hindi mo na kailangan magsuot ng bra. ang sabi naman ng kanyang asawa, Aba. At bakit ikaw nagsusuot ka pa ng brief? Nga. di mo magets no? Mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon sa video na ito yung mga taxes na babayaran natin pagkatapos natin ma-execute, mapirmahan ang deed of absolute sale. Mga kaibigan, hindi po ibig sabihin na napirmahan na natin yung deed of absolute sale ay tapos na, itatago na natin ang papel na tayong gagawin. Marami pa po tayong babayarang taxes bago tuluyang matransfer o mapasa atin ang property. Kaya tumutok kayo sa video na ito. Ito po ang ating part 3 ng purchase of the real property. Panoorin nyo po at marami kayong matututunan. Simulan natin. Mga kaibigan, ang mga sumusunod ay mga taxes na babayaran pagkatapos ma-execute ang deed of sale. Una, ano ang babayaran ng seller? Tawag na Capital Gains Tax, CGT. Which is 6% based on whichever is higher among gross selling price or consideration or the zonal value. So ang CGT or Capital Gains Tax ay babayaran po ng seller. It is 6% whichever is higher among the gross selling price or consideration or the zonal value. So halimbawa po, mas mataas po ang selling price, 100,000 pesos. So ang babayaran ng seller sa capital gains tax ay 6,000 pesos. Tandaan po natin, it is the responsibility of the buyer to pay the capital gains tax, but it must be borne by the seller. Galing po kay seller ang pera na ipapabayad sa CGT. Dahil nga po, it is an income by the seller. Kailan mo naman babayaran yung CGT? It should be paid 30 days from the execution or notarization of documents, whichever is earliest. Maganda po sabay ang pag-execute, pagperma sa deed of absolute sale at yung notarization. Dahil ang titingnan sa pagbayad ng CGT ay depende kung ano ang nauna, ang execution o ang notarization. Pero syempre nga naman, hindi maaaring mauna ang notarization dahil kailangan muna permahan ng both parties. Maganda, sabay yung execution at yung notarization. Pangalawang tax na babayaran after the execution of deed of sale ay babayaran ng buyer. Ito ang tinatawag na documentary stamp tax. It is 1.5% whichever is higher among gross selling price or the zonal value. So tandaan po natin yung documentary stamp tax o yung DST is 1.5%. So kung halimbawa 100,000 pesos ang consideration, mas mataas ito sa zonal value, ang babayaran mo ay 1,500. Kailan mo naman babayaran yung DST? Babayaran mo ito within 5 days after the close of the month when the sale of the document was executed or notarized. So example, nagkaroon kayo ng transaction, deed of sale on May 25. So ang deadline ng pagbabayad ng DST ay sa June 5.
5. So kung halimbawa naman naganap ang transaction noong May 1, kailan ang deadline ng pagbabayad ng documentary stamp tax? Ganun pa rin, June 5. Because ang sabi dito, within 5 business day after the close of the month. Ibig sabihin mga kaibigan, huwag kayong bibili ng property towards the end of the month dahil kukulangin kayo sa oras sa pagbabayad ng documentary stamp tax. Mga taxes na babayaran ng buyer, yung transfer tax which does not exceed 0.5% in the province and 0.75% in the city of the ceiling price or consideration plus 125 pesos for certification fee. So example po, ang ceiling price is 100,000 pesos, babayaran mo ang 0.5% ng ceiling price para sa transfer tax. Ito po ay 500 pesos plus 125 pesos for certification payment. And ang deadline nito, it is within 60 days from the execution of sale or notarization, whichever is earlier. Mga taxes na babayaran ng buyer is the registration fee based on the table of values. Mga taxes na babayaran ng buyer, yung 12% value added tax of the property if it is an ordinary assets of the seller. Bakit kailangan nating bayaran on time yung mga taxes? Dahil mayroon siyang penalty. Kapag tinago mo lang ang documents after the execution or notarization of the documents, mag-a-accumulate yan ng penalty. Kung linakad mo ang papel after 2 years, after 10 years, napakalaki ng penalty na yan. Kaya sinabi ko sa inyo sa mga naunang video na dapat tingnan mo talaga kung updated ang pagbabayad ng tax ng seller. Kung halimbawa, titled ang property, mayroon siyang certificate of title. Ang last payment ng may-ari ng lupa, bago pa magdigma ang pandaigdig dahil itong lupa na ito ay pagmamay-ari pa ng ninuno niya. Nabihin mo na lang kung hindi siya nagbabayad ng tax. Napakalaki ng penalty na babayaran ng buyer. Siyempre, ikaw ang interesado na matransfer sa iyo ang property. Nagbebenta niyan, hindi na yan interesado. Hindi na yan magbabayad. Kaya kailangan mo talagang siguraduhin na bayad yung taxes. Yan po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating series on the purchase of real property. Inaasahan ko po na mayroon kayong nakuhang kaalaman. Maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po yung ating mga ibang topic para sa ating YouTube channel. Maraming salamat.